Magandang oras po sa inyo, mga kapareho kong nagkakape dito sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Isang maganda at blessed na 1st of March 2025. Where is the money? Yan po ang malakas at talaga po namang nangingibabaw na tanong ng Korte Suprema. Diyan po naman may kaugnayan sa inilipat po na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Malamang napanood niya rin po ito ang ilan sa mga bahagi nito doon sa oral argument ng naturang usapin. Tinatanong nga nitong si Associate Supreme Court Justice Ani Lazaro Javier kung nasaan yung pera. Where is the money? Mga kaibigan, inilipat ng Marcos administration, ipinag-utos na ilipat ang pondo ng PhilHealth dyan sa National Treasury para daw sa ilang proyekto ng kasalukuyang gobyerno. Sa oral argument sa petisyon ay kinu-question po naman ang legalidad ng naturang hakbang ng kasalukuyang administrasyon. Iginiit po nitong si Justice Lazaro Javier na hindi malinaw kung bakit kailangan gamitin ang pondong ito para po naman sa isang proyekto na tinatawag po na Panay Guimaras Negros Island Bridges. Ang katotohanan po nito, ang naturang proyekto ay popondohan po ng Export-Import Bank of Korea sa halagang 174.49 billion pesos. Saan nyo gagamitin ngayon? Yung sinasabi niyong yung pondo ng PhilHealth, gagamitin dito sa proyektong ito. May pondo na nga May nakalagak ng pondo mula po naman sa Export-Import Bank ng Korea. Hindi natin may iwasan, iisipin ng simpleng mamayan katulad ko, mga kaibigan, na yung pondong yan, palabas nyo lamang na dyan nyo gagamitin. Panahon ng eleksyon ngayon, baka naman gagamitin yan ng mga kandidato na sinusuportahan ng kasalukuyang administrasyon. Hindi natin maiwasang isipin yun ngayon ng mga taong bayan dahil malikot ang isip ng bawat isa ngayon, lalo na't mag-eleksyon, mga kaibigan. Pinalalabas ninyo, pinalulutang ninyo, nagagamitin dyan sa proyekto ng Panay Guimaras Negros Island Bridges. Meron na palang nakalaan na pondo dyan mula po naman sa Export-Import Bank of Korea. Saan nyo ngayon gagamitin ang pondo na yan? Kaya ang tanong ng Supreme Court Justice Lazaro Javier, where is the money? Nasaan ang pera? At isa pa na tanong naman ng maestrado, why is there an urgency to transfer bank? Bakit parang nagmamadali kayo? May hinahabol ba kayo? Dugtungan ko lang yung pagtatanong na yan ng Justice ng Supreme Court. Bakit nga pala kayo nagmamadali? Para may dagdag na pondo habang papalapit ang eleksyon sa darating na Mayo? Anong buwan na ba ngayon? Marso na, Abril, Mayo. So 3 buwan na lang. So ibig sabihin, talagang garapalan na. Madalian na yung pagkilos ng bawat isa para siguraduhin nung sagana yung pondo, ito ang gagamitin. Palabasin na lamang na kunyari, gagamitin ito sa mga proyekto ng pamahalaan. Hindi ninyo maiwasang isipin ng taong bayan yan na ang perang yan ay gagamitin sa darating na eleksyon ng mga kandidato ng administrasyon. Hindi ko sinasabing totoo yan, wala akong patunay, pero yun ang iisipin ng marami nating kababayan, lalo na yung mga nasalaylayan na naghahangad ng ayuda mula sa mga politiko, mga kaibigan. Well, hirap na hirap at pilit na sinasalag at ikinakatwiran mga kaibigan ni Solicitor General Menardo Guevara ang mga katanungang ito ng Associate Justice na si Ami Lazaro
Javier at ang sabi ni Menardo Guevara, bubusisiin daw niya, i-check daw niya, sisayasatin daw niya, ipagtatanong daw niya kung ang mga pondong ito, yung pondo ng PhilHealth, ay nalipat sa mga unprogrammed government funds or if it was deferred. Dahil dito mga kaibigan, iginiit nitong si Justice Lazaro Javier na kailangang maipaliwanag ito mga kaibigan, dahil malabo pa dyan sa kulay ng Pasig River ang mga pangangatwiran nitong si Menardo Guevara mga kaibigan. Where is the money? Ang sagot nitong si Guevara, the money went presumably to the National Treasury to use it for projects and programs under the unprogrammed appropriation. So hindi ho sigurado itong si Menardo Guevara, okay, bigyan ho natin siya ng pagkakataon na bubusisiin daw niya, ipagtatanong daw niya kung saan nga napunta yung pondong yan. Dahil magkakaroon po naman ng susunod na o pagpapatuloy ng oral argument na ito mga kaibigan. May sapat na pondo para sa kalsada. Bakit kailangan pang magdagdag? Yan yung mga umuukil-kil doon sa isipan ng Associate Justice ng Korte Suprema na si Honorable Ami Lazaro Javier. Kinwestiyon din ni Lazaro Javier kung bakit bang kailangan pang kumuha ng dagdag na pondo mula sa mga unprogrammed appropriations ngayong may sapat na pondo para sa road maintenance sa ilalim po naman ng 2024 General Appropriations Act o yung GAA. Ibig sabihin, nakaprogram na yun Nakalaan na yung pondo na yun from last year na gagastusin. Bakit kailangan mo magdagdag? Ano itong mga pinalalabas ng administrasyon? Napupondo, ililipat natin yung pondo ng PhilHealth para dito sa mga proyekto na ito. Di ba mga kaibigan? Nakakapagduda, hindi ho ba? Ilan sa mga nakalaang pondo sa GAA, ayun po namang 15 million para sa maintenance ng national road sa ilalim po ng Special Road Fund, 1.6 billion para sa maintenance, repair at rehabilitation po ng naturang infrastruktura. Binabanggit po natin, ito yung bridge na nag-uugnay sa mga lalawigan dyan po naman sa Panay Island, At sa ilalim po naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH, 463 million para sa maintenance repair. Ang tanong pa ni Lazaro Javier mga kaibigan, considering all these fundings, bakit kailangan pa kayong kumuha ng additional funds for the same road maintenance under the category of unprogrammed appropriations mga kaibigan, So ibig sabihin ito pong mga justices ng Supreme Court, binubusisi lahat po ng mga isyu na inihain dyan sa Korte Suprema. Nagdududa sila kung kaya't ganun na lamang po ang tindi ng mga katanungan na pilit po namang sinasalag nitong si Menardo Guevara, ang Solicitor General po ng kasalukuyang administrasyon. Mga kaibigan, ang oral argument po naman ay magpapatuloy na naman sa Marso 4, 2025. Ito'y may kaugnayan pa rin doon po naman sa inilipat na 89.9 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth na nailipat po naman dyan sa National Treasury. Ang aabangan pa ho nating iba dito, kung ganyang katindi ang pagbusisi at pagtatanong ho ng mga justices ng Korte Suprema sa mga issue na yan, marami tayong pagpipiestahan talaga sa susunod na mga araw. Ang pinaka-aabangan ko dyan yung yung pag-question
yung inihaing petisyon ng grupo ni Vice President Sara Duterte, na kumukwestiyon dun po naman sa impeachment laban sa kanya. Yun ang aabangan natin mga kaibigan, dahil kapanapanabik ang susunod na mga kabanata ng ating bansa. Basta maging mabusisi lamang tayo, bantayan ng mga isyu na pilit pinagtatakpan at dinatibert ng mga politiko. Sino bang may pondo para gumawa niyan? May nagsasabi na may mga bayarang vloggers daw. Naku po, sino bang may kapasidad na magbayad doon ng mga vloggers na yan? Yung mga oposisyon ba o nasa administrasyon? Kayo ho ang humusga. Pansamantala mga kaibigan, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang channel, ang Kape at Balita, Radyo Pilipino UK, baka naman po pwedeng mag-subscribe kayo. Maraming salamat po. Bye for now.